Shalom. Isang Shalom mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng Sabado sa ngayon. At narito naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, okay. So, dahil po tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Mark. But the Pharisees went out and took counsel against him to put him to death, the chosen servant. When Jesus when Jesus realized this, he withdrew from that place. Many people followed him, and he cured them all, but he warned them not to make him known. This was to fulfill what had been spoken through Isaiah the prophet. Behold, my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom I delight. I shall place my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. He will not contend or cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory. And in his name the Gentiles will hope. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Ayan. Mga kapatid. Ayan. So, ang Ebanghelyo ngayon ay yung after na makipagsagutan ng Panginoon sa mga Pariseo patungkol sa paglabag di umano sa Sabat, ay nagplano na ang mga Pariseo na ipapatay siya. At ngunit tumakas ang Panginoon, lumipat siya ng ibang lugar, at maraming mga tao ang sumunod sa kanya at sila ay pinagaling nila. Pero sa kaniyang pagpapagaling ay sinabihan niya na huwag itong ipamanita para huwag itong ipamanita. Ang purpose noon, hindi naman dahilan sa ayaw ng Panginoon na makilala siya, pero ang pinaka-reason doon is para hindi kaagad siya makapag-preach pa rin siya sa ibang lugar, kasi kapag malaman na ng mga tao na dumarating na siya, ay hindi na siya makapasok kuminsan sa isang bayan, kasi sa labas pa lang ng bayan ay sinasalubong na siya ng mga tao. Okay. And itong sinasabi sa verse 17, this was to fulfill what had been spoken through Isaiah the prophet. Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom I delight. I shall place my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. Ayan, mga kapatid. At kung makikita natin itong sinabi ng aklat ni Propeta Isaiah na binanggit dito ni San Mateo, na siya yung katuparan ng messianic prophecy ni Propeta Isaiah, na
Sinabi niya, I shall place my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. Kaya nga kung naalala niyo dun sa Luke chapter 4, verse 16 to 18, yun yung binasa ng Panginoon Kristo. At pagkatapos niya sabi niya, natupad ito nang kayo'y nakikinig. Itong sabi dito sa Luke chapter 4, verse 16 to 18. At yun na yung binanggit kanina ng Messianic prophecy na sinulat ni San Mateo. Sabi dito sa verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord. Sa verse 20 ng Luke chapter 4, sabi niya, keep rolling up the scroll. He handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogues looked intently at him. Verse 21, he said to them, today the scripture passage is fulfilled in your hearing. So, yung tinatanggihan ng mga leader Hudyo ay kinoconfirm ng Panginoong Kristo na siya na yung Mesiyas, siya na yung Mesiyas na inihula ni Propeta Isaias, mga kapatid, na tinatanggihan, na pilit tinatanggihan. At kino-confirm ng Panginoong Kristo na that they don't need to wait any longer any Messiah, but He is the Messiah na hinihintay nila, mga kapatid. Kasi ang mga Hudyo, yun na nga, lagi naman natin itong sinishare, na actually paulit-ulit lang natin sinishare, na they refuse to accept or believe that our Lord Jesus Christ is the Messiah. Even today, mga kapatid. Sapagkat, because they are thinking, kung babasahin natin at babalikan natin ang lumang tipan, alam natin na ang prophecy about the Messiah will be coming from King David, from the lineage of King David. As a matter of fact, kung babasahin natin yung genealogy ng Panginoon Kristo, ay indeed, He came from the lineage of David. Doon sa Matthew chapter 1. Kaso lang, ang kaisipan kasi ng mga Hudyo ay, since na si King David ay a warrior, a great king, a conqueror, ay they are expecting or they are thinking na ang Panginoon Kristo is the same with what they are thinking, mga kapatid. Doon sila na failed. Doon sila na bumagsak sapagkat ang kanilang kaisipan ay akala nila ang pagliligtas ng Panginoon sa kanila ay through war, sa pamamagitan ng digmaan, sa pamamagitan ng lakas. Jomo Tanyula. Thank you, God bless. Pero, ang Panginoon na hindi gayon. Sapagkat sa banal na kasulatan mismo, sinasabi dito sa Isaiah chapter 55, mga kapatid, tingnan natin na, yung mentality nila kasi, alam natin, yung kung bakit ganun yung kaisipan ng mga Hudyo, because many times in their history that they were, Jomo Tanyula, hindi ako pare Jomo, baka mamaya alay ko lang ako tulad ninyo. They are thinking, kung titingnan natin, maintindihan natin yung mga Hudyo kung bakit ganun yung kanilang mentality to wait the Messiah na isang galing kay David, na isang matapang, isang mandirigma, isang earthly king. So they are thinking that way. So that is why, kapag may pagdating ng Panginoon Kristo at ipinapakilala niya yung kanyang sarili, ay hindi siya matanggap-tanggap ng kanyang mga kababayan. Because of that reason. Kaya kung titingnan mo, kung susuriin natin, di ba, sinasabi ko nga sa inyo, He will be coming from the line of David. Though,
pinatunayan naman ni San Mateo sa kanyang genealogy doon sa Matthew chapter 1 na binabasa natin tuwing Advent season. And then, doon sa 2 Samuel kasi, chapter 7, verse, sa 2 Samuel kasi mga kapatid, ito yung sinasabi na 2 Samuel 7, verse 7 to 12 to 13, sabi niya, "And when your time comes and you rest with your ancestors," si King David ang kinakausap dito ay ni Propeta Samuel. Siya nakausap sa dito ng Panginoon. Sabi dito, "And when your time comes, and you rest with your ancestors, I will raise up your ear with your ear after you, sprung from your loins, and I will make his kingdom firm." Ayan. Okay? So, it is he who will make his royal throne firm forever. So, yun yung mai-establish yung dynasty again of King David. And they are expecting a Messiah, a political Messiah. Kaya nga kung titingnan natin, kahit yung mga alagad, ay ganun yung kaisipan, mga kapatid. Di ba naalala niyo yung papunta sila sa Jerusalem? Nung sinabi ng Panginoon, 3 times yung sinabi niya, pupunta tayo sa Jerusalem. Ang kanyang sinabi, parurusahan siya, hagupitin hanggang sa mamatay. Pero sa 3 araw, siya'y muling mabubuhay. 3 times yung binanggit yan. And then yung isang tagpo doon, napupunta sila sa Jerusalem, doon sa Mark chapter 10, makikita natin doon na, doon sa Mark chapter 10, makikita natin doon na nagtatalo-talo yung mga alagad. Di ba? Even the disciples, their thinking, their mentality is the same with the Jewish leaders, mga kapatid. Di ba nagtalo-talo nga sila doon kung sino yung pinakadangila? Kaya sinaway sila ng Panginoon doon sa Mark chapter 10, verse 45. Sabi niya, hindi dapat ganyan ang nangyayari sa inyo. Hindi dapat yan ganyan sa inyo. Bagkus kung sino yung gustong maging dakila, ay siya yung maging huli sa lahat. Katulad ng anak ng tao, dumating para hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At isa pang instance, di ba? Lagi na, actually, I have shared this many times. Isa pang instance, di ba nung sa Luke chapter 19, nang pumasok na siya sa Jerusalem, nagsigawan ng mga tao. Di ba? Hosana sa anak ni David. Mabuhay ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Di ba? Blessed is he who comes in the name of the Lord. Di ba? Makita natin doon sa Luke chapter 19. So, yung expectations nila, kahit yun sila mismo, yung mga tao na sumunod sa kanya, yun yung expectation. Akala nila ang Panginoong Jesucristo mag-establish ng earthly kingdom. At isa pang instance, mga kapatid, kung malaalan niyo yun, sina Cleophas from Jerusalem, dun sa Luke chapter 24, they walk from Jerusalem up to Emmaus. 11 kilometers, 7 miles from Jerusalem. And along the way, kung makikita niyo sa Luke chapter 24, ang binanggit ni Cleophas, doon siya, 3 araw na ngayon na nangyari. Nasabi naman kasama namin na buhay siya at nagpakita sa kanila. Siya pa naman ang inaasahan namin. Di ba? So yung pag-asa nila, that they are thinking that the Lord Jesus Christ will establish an earthly kingdom. Kasi yung dynasty ni David, yung prophecy kasi, sabi niya, I will make his kingdom firm. So hindi matatapos, hindi masisira, hindi mawawasak, hindi matatalikod.
Pero ang thinking nila, yun na nga, nakakala nila, papalalayasin ng Panginoon ang mga Romano na sumasakop sa kanila during those times at uupo siya sa Jerusalem bilang tagapagmanang trono ni Haring David. Pero hindi. Kasi ang sinasabi dito sa Isaiah chapter 55, mga kapatid, kaya yung isa sa mga reason ini-establish natin kung bakit hindi nila matanggap-tanggap ang Panginoon. Samantala, ipinatunayan ni San Mateo doon sa kanyang sinabi sa Matthew chapter 12 na the Spirit of God will rest upon him, ibibigay sa kanya, or nananatili sa kanya. At yun nga, yung binanggit natin kanina doon sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, na binanggit ng Panginoon hanggang 21, na binanggit niya na yung hula sa prophecy ni Isaias. And then sa verse 21, sinabi niya, natupad ito ng kayo'y nakikinig. Ibig sabihin, inangkin niya that He is the fulfillment of what was prophesied in the Messianic prophet na si Propeta Isaias. At hindi nga matanggap ng mga Hudyo sapagkat iba yung kanilang paradigm, iba yung kanilang pananaw. Nang akala nila ang Panginoon Kristo magtatayo ng isang kaharian politikal. At kaya nga ang sinasabi dito sa Isaiah 55, verse 8 and 9, dito sila bumagsak, mga kapatid. Sa Isaiah 55, verse 8 and 9, at yung binabanggit dito, mga kapatid, na dito sila bumagsak, dito sila na-fail. Ang sabi dito, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Yan. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. You see? So yung kaisipan nila, hindi yun yung kaisipan ng Panginoon. Iba yung paraan ng Diyos sa kaparaanan ng tao, mga kapatid. Kahit sa pagtingin niya sa tao, di ba? Kahit sa pagtingin niya sa tao, yung paraan ng Panginoon, iba. Kahit yung pagtingin niya sa tao ay hindi katulad ng pagtingin natin. Yung sinasabi dun sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Di ba? Yan, ganun din yun. So, kahit sa pagtingin sa puso sa tao, ay hindi siya tumitingin sa panlabas na kanyuan ng tao, kundi sa puso. Ito, sinasabi dito, mga batida. But the Lord said to Samuel, do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. I have rejected him. Not as man sees, does God see. Because man sees the appearance, but the Lord looks into the heart. So you see, even doon sa pananaw, magkaiba ang Panginoon. Maging sa kaisipan, magkaiba ang Panginoon sa atin. So yung kaisipan ng mga Hudyo, that the Lord will establish an earthly kingdom and He will throw down or isirain niya, palayasin niya yung mga Romano sa kanilang lugar, ay hindi niya ginawa. Kasi ang prophecy sa kanya ay hindi ganun, mga kapatid. Di ba? Ang prophecy sa kanya doon sa Isaiah chapter 53. Ang prophecy sa kanya ay doon sa Isaiah 7:14. A virgin, siya ang a virgin will conceive. And thou shalt call his name Emmanuel. And then pagdating doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, prinsipe siya ng kapayapaan, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Aba, dakilang tagapayo, ang kanyang titulo, prinsipe siya ng kapayapaan. So therefore, he will not engage in war. He will not be like King David. O, di ba? O, basahin natin, Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. So, ito siya. Ito yung prophecy sa kanya. So, therefore, hindi magtutugma sa kaisipan ng mga Hudyo na political Messiah ang Panginoong Kristo. Okay. Ito sa Isaiah chapter 9, verse 6. Actually, binasa na ito ng ministro ni Orokan.
Ang sabi niya, sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So take note of the prophecy, mga kapatid, for Him, for our Lord Jesus Christ. Ang sabi dito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you hear that title? You heard that prophecy? Siya ang mamamahala sa atin. Pero hindi katulad ng pamamahalang politikal. Sapagkat kung babasahin natin sa Luke 17 verse 21, sapagkat sabi niya, doon sa Lucas chapter 17 verse 21, sapagkat nagsimula ng maghari ang Diyos sa inyo, simula ng kayo'y manalig sa Kanya. So therefore, ang paghaharing ito ng Panginoong Jesucristo ay nagpapasimula kapag manalig tayo sa Kanya at ang Kanyang paghahari ay sa ating mga puso, mga kapatid. Yan. So yun, mga kapatid. That is why they failed. They wanted to kill the Lord Jesus Christ. Diba? So, at pinroclaim ng Panginoon na siya ngayong katuparan ng Messianic prophecy. At ang prophecy pa sa kanya ay hindi siya mag-i-establish, yun nga, hindi siya mag-i-establish ng political kingdom, hindi siya mag-wage ng war. Bagkus, ang ginawa niya, ang prophecy sa kanya, makikita natin doon sa Isaiah 53. Diba? Yung suffering servant. Hey, come here. But take note, mga kapatid, take note, suffering servant, basahin niyo Isaiah 53. Makikita niyo doon na puputungan siya ng korona, hahagupitin siya, binugbog siya, bunutan siya ng balbas at buhok. Makikita natin doon sa Isaiah 53, mga kapatid. Walang binanggit na makikipagdigma siya. Pero kung tingnan natin mga kapatid, hindi siya nakipagdigma. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, hindi nakipagdigma ang Panginoon Jesucristo. But prior siya ipako sa krus, ay inihula niya na ang destruction ng Jerusalem. Inihula niya na bumagsak ang imperyo ng Roma. Di ba? Natapos yung pananakop ng Roma sa kanila. As a matter of fact, kung titingnan natin, noong maitayo yung kaharian ng Panginoon Jesucristo, lahat ng imperyo na mga umiiral noon ay bumagsak. Kahit ang imperyo ng Roma, mga kapatid. Bumagsak ang imperyo ng Roma. But the church still remain. Bagamat hindi nakipagdigma ang Panginoon Jesucristo, ngunit ang paghahari niya o ang kaharian niya ay nananatili. Di ba? Makita natin yan. Sapagkat, doon pa lang sa Daniel chapter 2 verse 44, nakahula na yung propesya na tumutugma din dun sa 2 Samuel 7 verse 12 to 13, na ang kaharian ng Panginoon, ang kanyang paghahari ay hindi matatapos. At ang kanyang paghahari ay sa kanyang iglesia, sa mga mananampalataya, sa kanyang simbahan, ang kanyang paghahari. Di ba? Almost all the empires in the world, lahat actually, bumagsak. Pero, ang paghahari ng Panginoon Jesucristo ay nananatili. Hindi mawasak, hindi mawala, hindi matalikod. Kasi meron ng prophecy beforehand doon sa Old Testament.
Di ba? We always repeating it. Yun yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44, mga kapatid. Di ba? Basahin natin yung sa Daniel chapter 2 verse 44 sa Tagalog, mga kapatid. Okay. Sa Tagalog. Sabi rito. Ito prophecy din to sa kingdom ng Panginoon. Na ang kanyang kingdom, bagamat hindi physical. Okay. Sabi dito. Sa mga taong nanampalataya sa kanya. Ito sabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44, mga kapatid. Okay. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman. Kaya nga doon sa mga naniniwala ng iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo ay natalikod, nasira at nawasak, kinukontra na nila kaagad itong sinasabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44. Maging doon yung sa pahayag ng Panginoon Jesucristo sa Matthew 16 verse 18 at saka sa Matthew 28 verse 20, mga kapatid. Okay? Ano sabi dito? Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin ito ng ganap. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano ba't hindi na makababangon ng mga iyon kahit kailan? Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa iyo ng dakilang Diyos. Yan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. So you see, all the empire, all the kingdoms, bumagsak. Pero ang kaharian ng Panginoon Jesucristo nananatili sapagkat yun yung prophecy sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. At Aljon Reyes, good morning din. At yun yung sinasabi ng Matthew 16 verse 18. Kaya nga sinasabi natin, inuulit-ulit natin na ang paniniwala na natalikod ang iglesia na itinatag ng Panginoon sapagkat ito yung kanyang kaharian, kanyang iglesia, ay isang false teaching. At ang mga nangangaral ng ganito ay mga false teachers. Kapag sinasabi mo na natalikod yung iglesia ng Panginoon, ay sinasalungat mo ito mismong pinakahula na ito ng Daniel chapter 2 verse 44 at saka nung 2 Samuel 7, 12 to 13, na sinasabi doon, I will make His kingdom firm. Kung titingnan natin yung 2 Samuel 7, 12 to 13, hindi si Solomon ang tinutukoy doon, bagamat it seems to be Solomon, kasi it talks about ng pagtayo ng templo. Mga kapatid, di ba? Ang pinag-uusapan nun patungkol sa templo, kung babasahin yung 2 Samuel 7:12 to 13, it seems Solomon. Pero kung titingnan mo, it was not Solomon. Kasi hindi naging continuous yung dynasty ni Solomon. It ends up after Solomon. Kasi Solomon lumabag sa kalooban ng Diyos. Sa panahon, hindi man nasira ang kingdom ni Solomon sa panahon niya, but nasira ito sa panahon ng kanyang anak. Di ba? Si Roboam at saka yung general na si Roboam na divide ang Israel into northern kingdom at saka southern kingdom. Di ba? So it was not Solomon. It was not fulfilled to Solomon. It was a prophecy of the coming Messiah, the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya ang katuparan nun, sabi niya, ang Panginoong Jesucristo, I will make His kingdom firm.
Pag sinabing firm, matatag, hindi mahina. Pag sinabing matatag, hindi masisira, hindi mawawasak, hindi mawala, sapagkat matatag. Tapos sasabihin mo na talikod. Ano yun? Matatag pa ba masasabi? Yun? Hindi. Kasi nakalagay dun sa prophecy, I will make His kingdom firm forever. Forever. Oo. Tapos sasabihin mo na talikod. Ano yun? Hindi, firm yun. Weak yun. Weak na kingdom yun. Okay. But there are people na ini-insist nila na natalikod kuno yung iglesyang itinatag ng Panginoon para lang maisiksik nila ang kanilang mga leader, yung mga founder nila. Kasi kung hindi nila sasabihin yun, paano nila maisiksik yung leader nila? Sa Biblia, parang katulad nung pinipilit, parang katulad nung illustration na yung leader nila, parang katulad nung illustration na yung baka, pinipilit ipasok doon sa loob ng kotse na hindi kasya. Ay malaki yung baka, hindi maliit. Parang ganun. Yung Biblia, sa Biblia, pinipilit na isiksik yung kanilang mga leader. That is why they keep on telling their members who are ignorant about the prophecy, about the scripture, nadadaya yung mga taong walang alam. Napapaniwala ang mga tao na natalikod kuno ang iglesia ng Panginoong itinatag. It cannot be, mga kapatid. You see? Okay. That is why, yun, mga kapatid. Yun nga, napunta tayo dito sa gitong usapan sapagkat of course, sinasamantala na rin natin na maintindihan natin na hindi talaga matatalikod. At ipinapakita natin na bakit ganun na ang mga Hudyo ay they rejected the Lord Jesus Christ. Kaya yung sinasabi sa John chapter 1 verse 12, di ba? He came to His own, but they did not accept Him. But to those who accept Him, He gave them power to become the children of God. You see? At nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, ay naging anak tayo ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. At nagiging kabahagi tayo doon sa pangako kay Abraham. Di ba? Sa Galatians chapter 3 verse 29. Basahin natin, mga kapatid. Try to imagine. Ano ba yung mga promises kay Abraham? Basahin nyo sa Genesis chapter 12. Hanggang chapter 15, hanggang 17, makikita natin yung mga promises kay Abraham. Ito sa Galatians chapter 3 verse 29, ang sabi dito, and if you belong to Christ, then you are Abraham's descendant, heirs according to the promise. You see? So kung kabilang tayo kay Kristo, nagiging kabilang tayo dun sa mga ipinangako ng Diyos kay Abraham. Makikita natin na, balikan nyo yung Exodus chapter 12 at Genesis chapter 12 and then hanggang chapter 17. See? Kaya mga kapatid, kaya na tayo napunta dito sa usapan na ito. Kasi yun nga, mga Hudyo, hindi nila tinatanggap ang Panginoon Kristo. Ngayon, may mga tao na sa ngayon, tanggap nila na ang Panginoon Kristo ang Mesiyas. Pero yung pagkakilala nila sa Mesiyas ay ordinaryong tao lamang or tao lamang. Incomplete na pananampalataya. Incomplete. Bakit incomplete? Di ba sa college dati? Hindi ko lang alam kung ngayon yung grading system ganyan pa rin. Kapag halimbawa may exam ka or may kwan ka na hindi na kumpleto na ni-required ng professor sa subject mo sa college, kapag hindi ka niya i-failed, i-consider ka pa niya, bigyan ka lang niya ng grade na INC. Pag sinabing INC, ibig sabihin incomplete.
So kapag ang paniniwala mo sa Panginoon Kristo ay INC, incomplete, kung ang paniniwala mo sa Kanya ay tao lamang. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, doon na kanina, di ba binanggit na natin kanina, sa Isaiah chapter 9, verse 6 pa lang, napakalinaw ng prophecy. So may mga tao ngayon, nakatulad din ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo, na hindi nila matanggap ang Panginoon Kristo. Na ang Panginoon Kristo na Mesiyas. Meron naman mga tao ngayon na kinikilala nila na ang Panginoon Kristo ay ang Mesiyas, ang Kristo. Pero yung pagkakilala nila sa Kristo ay salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan. Na kapag ang pagkilala mo sa Panginoon Kristo ay tao lamang, incomplete nga. Sapagkat ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Tayo sa Catholic Church, we believe the true nature of Jesus Christ. That is why nakita niyo itong ganitong way ng pag-sign of the cross. Na ganito nakaporma yung kamay. Itong tatlo na ito, it refers to the divine person, the Father, the Son, the Holy Spirit. At ito, ang kahulugan daw nito is the human nature and divine nature of our Lord Jesus Christ. That is why kapag mag-sign of the cross, ako ganito na. Ginaganon ko yung kamay ko. Ayan. Ginaganon ko yung kamay ko. Kahit si Father Darwin Gitgano, tinuro niya na rin yan. Kasi, it's very symbolic. Father, Son, and the Holy Spirit. At saka ito, the two nature of Jesus, divine and human nature. So kapag ang paniniwala mo, yes, kinikilala mo si Jesus na Mesiyas, pero kung ang pagkakilala mo sa Kanya ay tao lamang siya, incomplete yung paniniwala mo. Parang almost na wala ka pa rin pagkakaiba sa mga Hudyo, sa mga Pariseyo. Hindi nila tinanggap ang Panginoon Kristo bilang Mesiyas. Ikaw, baka tinanggap mo siya bilang Mesiyas, pero baka kilala mo sa Mesiyas, tao lamang, incomplete na paniniwala niyo. INC yun. Parang katulad ng grading system sa college. Sapagkat ang linaw, doon pa lang kanina sa binasa natin, sa prophecy pa lang, sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang linaw nun, mga kapatid. Ulitin natin ulit, ha? Kasi inuulit-ulit din ng iba kasi purely human being lang Panginoon Kristo. So ulitin din natin ito, lagi natin inuulit-ulit ito, hindi ko alam kung bakit Saka lagi ko talaga na ulit-ulit, hindi ko naman sinasadya na ginugusto ko, pero palagi na ulit, bakit kaya? Okay? Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sa prophecy pa lang mga kapatid, at kung titingnan natin, mga Bible scholar, ang mga matatalino sa Hebrew, sa Greek, at saka sa Hebrew, mga biblical languages, talagang itong Isaiah chapter 7 verse 14 at sa Isaiah chapter 9 verse 6 is refers to the Messiah. Okay? Ito sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi dito mga kapatid, na may kaugnay din sa Isaiah 7:14. Okay. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ulitin natin sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Good morning po, Denden. Ay, kilala ko ni Denden. Taga saan kayo, Denden? Si Denden. Taga saan ka, Denden? Okay? Nakalinaw mga kapatid. And then kung balikan natin yung Isaiah 7:14, ang nakalagay doon ay ganito. Tagapag-ibig. Kasama kayo ni Kuya Randolph. Okay. Okay, God bless. Regards mo kay Kuya Randolph, Choir ka ba or lector, LCT?
And then dito sa Isaiah 7:14, mga kapatid, okay? Kaya't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Bakit Emmanuel? Samantala, kung titingnan natin, Yeshua, I'll see you. I see, praise the Lord. Congrats I-request mo kay Kuya Randolph dyan kung makita mo at saka sa kanyang mabait na nanay. Mabait yung nanay. Okay? Nakita na ba? Kilala ba kita? Ikaw ba yung dating umiyak, namatayan ng ano? Parang ikaw hindi ko masyado maka-view kasi yung profile mo sa ngayon. Okay? Ikaw ba dati yung umiyak na namatayan ng ano ba yun? Loved ones? Hindi ko alam kung ikaw ba yun. Okay. Take note mga kapatid, ulitin natin. Oo. Sabi ko, ikaw ba yun? Oo nga. Tama. Parang, hindi ko kasi masyado ma-view yung ano mo. Yung sa Bicol, tama ba yun? Ikaw ba yun? Sabi ko, kain ka muna, baka para makapag-isip ka ng maayos. Di ba, no? Kahit namatayan na, pinapakain pa rin. Tama yun kasi hindi ka makapag-isip ng tama kapag gutom ka. So, ang dali, Ito, maingay yung dugdug ko kasi may yung babae naming dugdug sa taas na-inhit na ngayon. Nasa kwan. Okay. So, dito sa Isaiah 7:14 mga kapatid, bakit dito ang ipinangalan ay, kaya ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang sanggol at ito'y tatawaging Emmanuel. Ito yung kinakanta natin kapag Advent season. Isang dalaga'y maglilihi, tatawagin ang dalaga ay maglilihi. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel, kahulugay, kasama natin ang Diyos. So, hindi Yeshua ang sinabi dito. Bakit Emmanuel? At yun yung confirmation ng Panginoon kay Saint Joseph dun sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Di ba? Makikita natin doon. Nakalagay doon na kino-confirm ng Panginoon kay Saint Joseph na ang Panginoon Kristo ang fulfillment ng Messianic prophecy na Isaiah 7:14. At bakit Emmanuel? Ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. Doon natin maintindihan na bakit sinabing kasama natin ng Diyos or Emmanuel, kasi yun nga doon sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. Ang sinasabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Did you realize that? Did you understand that? He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Diba? And then verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Yun. Kaya pala sinasabi na God with us or Emmanuel. Kasi kasama natin ang Diyos. Real and fake. Si real and fake, hindi ka na maintindihan real and fake Real and fake. Sino paniniwalaan ko? Biblia o ang Quran? Of course, paniniwalaan ko ang Bible kaysa sa Quran. And check mo yung credibility ng Quran sa Bible. Okay. Saka tunay nga pala yung Allah. Kasi little G ang ginagamit mo. Idol nga pala yun. Sa lugar na yun. Sa Kaaba. Isa sa mga idol
moon god. Yan. So yun, mga kapatid. Kaya nga kapag ang paniniwala mo ay si Kristo ay purely human being, incomplete yun. Mataas lang ng konti. Ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala totally na ang Panginoon Kristo ang Kristo, ang Mesaya. Ikaw, naniwala ka na si Kristo ang Mesiyas, ang Kristo, pero ang pagkapaniwala mo sa Kanya ay tao lang, incomplete. So almost nothing difference, almost walang pagkakaiba sa mga Pariseo na hindi kinikilala ang Panginoon Kristo na Mesiyas. Ikaw, kinikilala mo siya na Mesiyas, pero ang pagkikilala mo sa Kanya, tao lang, incomplete, INC. See? Kulang. Kaya kapag kulang ka, baka yun yung sasabihin sa iyo doon sa kay sino ba yung pinakitaan doon sa wall? Si King Nebuchadnezzar. Hindi si King Nebuchadnezzar pa ba yun? Sabi niya, many tekel parasin. Tinimbang ka ngunit kulang ang paniniwala mo. So kapag kulang ka, hindi ka pasado. Hindi ka maliligtas kasi kulang. Kung ang paniniwala mo sa Panginoon Kristo ay tao lamang, hindi ka maliligtas. Paano ka maliligtas ng Kristong tao? Di ba? Paano ka maliligtas ng Kristong tao? Di ba? Ano magiging silbi ng kanyang dugo na pantubos sa atin? Nonsense. Kung tao lang ang Panginoon Kristo, hindi siya Diyos na nagkatawang tao, ay kahit ilang toniladang dugo pa, ilang drum pa na dugo ang ibuhos niya sa Kalbaryo. Walang saysay. Sabi ni Berting Labra na artista, amen. Mga artista pala tayo dito kasama. Salamat at buhay ka pa, Berting Labra. Okay. Berting Labra. So, yun mga kapatid. Kapag yung yun napunta dyan ang usapan. Kapag yung ang pagkilala mo sa Panginoon Kristo, yes, kinikilala mo siyang Mesiyas, siya ang Kristo. Pero, ang paniniwala mo ay tao lamang siya, incomplete, INC. Walang, parang tumaas ka lang ng konti sa mga Hudyo. Sila hindi talaga nila totally kinikilala ang Panginoon Kristo na Mesiyas. Kasi iba ang pananaw nila sa Mesiyas. So ikaw, kinilala mo siya, pero tao lamang kilala mo sa Kanya, INC, incomplete. So kung ang Panginoon Kristo mo, ang Kristo mo ay tao lamang, walang pagkakaiba yan sa Kristo sa sabungan. Walang pagkakaiba sa Kristo sa sabungan. Then, paano ka maligtas? Ano ang mangyayari doon sa Acts 20:28? Di ba? Ano sinasabi doon sa Acts 20:28? Tinubos kayo ng kanyang dugo. Paano makapantubos ang dugo ng isang tao lamang? Di ba? Hindi. As a matter of fact, yung Acts 20:28, si Kwan dyan, kay James Moffat, hanapin natin na. Kay James Moffat lang na translation niyan. Ang Acts 20:28. Di ba? Translation ni James Moffat yan. Hanapin natin. Okay, dyan. Okay.
Okay. So yun mga kapatid. Ngayon, kung titingnan mo, okay, ito mga kapatid, tingnan nyo. Ang nakalagay talaga sa original, sa mga nag-aral talaga ng Hebrew, ng Greek language, ang nakalagay talaga doon sa original is Church of God that was purchased by His own blood. Ngayon, kung titingnan natin, sino bang nagtatag ng Church of God? Sino bang nagtatag ng church? Hindi naman ang Diyos Ama. Di ba? Ang Panginoon Kristo naman. Ibig sabihin, tama yung sinasabi sa Acts 20:28, the Church of God. Paano natin ma-reconcile doon sa Roma 16:16, Church of Christ? At saka 1 Timothy 3:15. At saka sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Kasi kung hindi natin ito mapag-reconcile mga kapatid, lalabas na may dalawang iglesia ang Panginoon. May dalawang iglesia sa Biblia. Ang iglesia ng Diyos at ang iglesia ni Kristo. Pero paano natin ma-reconcile itong Roma 16:16 at saka Acts 20:28 na according sa mga nag-aral ng Hebrew, ng Greek Bible, talagang Church of God ang nakalagay dun sa Acts 20:28. Okay? At saka yung 1 Timothy 3:15. Kailangan mapag-reconcile natin to or else lalabas na dalawang church meron sa Biblia. Okay? Hanapin natin mga kapatid. Okay. For I am the least of the apostles, not fit to be called the apostles, because I persecuted the church of God. Puntos na kaagad yun kung ang tinutukoy dito kay Eli Soriano to. Okay? Meron pang isa. 1 Timothy 3:15. Church of God ulit doon. The pillar and foundation of the truth. Yung pangatlo, yung Acts 20:28, sa mga nag-aral, ay ang nakalagay doon, Church of God. Pero, paano natin na-reconcile? Kasi may binanggit doon sa Roma 16:16 na Church of Christ. Of course, hindi tayo madali lang. Hindi tayo mababahala doon. Si San Pablo nagsulat noon, mga kapatid. At alam natin na si San Pablo, ang pagkilala niya sa Panginoon Kristo ay Diyos ang Panginoon Kristo. Kaya yung Kristo na sinasabi ni San Pablo ay Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Sa other writings si Saint Paul, maliban doon sa Roma 16:16, sinasabi niya sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ano sabi doon? Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kamantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. So there is no problem kung ang Panginoon Kristo ay tinatawag niya doon sa Roma 16:16 sa titulo na Kristo. Kasi ang Kristo na kilala ni San Pablo ay Diyos na nagkatawang tao. Katulad ng binabanggit niya sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Kaya nga binanggit niya doon sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo, kahit siya'y naging tao. Buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. And then pagdating doon sa Titus chapter 2 verse 13, di ba na-recite lagi yan? Bago natin dasalin yung for the kingdom after ng Our Father, at bago natin i-recite or kantahin yung for the kingdom, the power and glory are yours now and forever, binabanggit lagi yan doon, yung Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid. Si San Pablo din nagsulat noon. So therefore, ang Kristo na sinasabi ni San Pablo sa Roma 16:16 ay Kristo na Diyos, hindi tao. Kaya marireconcile natin doon sa sulat niya rin kay Timoteo
The church of God is the pillar and foundation of the truth. Oh. Okay. Oh, Titus chapter 2 verse 13. Hanapin natin mga kapatid. So therefore, mga kapatid, mystery of faith. Nandyan ka pala, dumaan ka. Titus chapter 2 verse 13. Ito sabi mga kapatid, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great God and of our Savior, Jesus Christ. Okay. Sabi dito sa Tagalog, mga kapatid. So therefore, itong Roma 16:16, ang Kristo na kinikilala ni San Pablo ay Diyos na Kristo. Kasi kung ang Kristo mo tao lang, ay wala pagkakaiba sa Kristo na sabungan. Walang saysay, kahit ilang drum na dugo ang ibuhos sila sa krus ng Kalbaryo, walang saysay. Kahit maligo ka pa sa dugo niya, kung tao lang siya. So hindi ka incomplete yung paniniwala mo, hindi ka pasado. Pag hindi ka pasado, hindi ka pasok. Hindi ka pasok, hindi ka ligtas. Oo. Sige nga. Titus chapter 2 verse 13 sa Tagalog. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaninginan. So you see? Oh. Kaya nga nung hindi pa talaga ako na-involved talaga sa apologetics eh. May ka-boardmate ako na Jehovah's Witness pala. At nakausap ko siya, ang pinag-usapan, sinabi ko lang sa kanya, alam mo saan kami natapos? Na isang dalawang talata lang. Sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Kung titingnan natin yung Revelation chapter 1 verse 7 and 8, kaya ang Mesiyas talaga mga kapatid, Diyos na nagkatabang tao. Kapag ang Mesiyas mo, tao lang, ay incomplete. Kunting pagkakaiba ka lang sa mga Hudyo. Mga Hudyo, totally, they did not accept the Lord Jesus Christ as the Messiah. They're still waiting the Messiah. They're waiting for a political Messiah. Ito sinasabi sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, mga kapatid. Pakatandaan ninyo, darating siyang mga nasa alapaap. Makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon na amen. Verse 9, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Sino ba yung darating? Ang Panginoong Kristo. So ito'y tinutukoy sa kanya itong Revelation 1, 7 and 8. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Sino ba yung darating? Ang Panginoon Kristo. Darating siya para saan? Para tayo hukuman. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, Matthew chapter 25, 31 to 46, mga kapatid. You see? Ganun, mga kapatid. Hukom siya sa atin. At ang hukom na ito hindi tao. Diyos siya. Kaya, baguhin mo na yung paniniwala mo. Kailangan hindi incomplete. Kailangan kumpleto. Pag incomplete, hindi ka talaga papasa. Di ba? Sino nakaranas niyan? Ako nakaranas niyan, mga kapatid. Nagkaroon ako ng incomplete grade. Okay. So yan, mga kapatid, na ang Panginoon Jesucristo, sinasabi natin kanina, that is why the Jews, the Pharisees, and the scribes didn't accept the Lord Jesus Christ as the Messiah because they are thinking different. Because they are thinking the Messiah is a political one, like King David, a warrior.
That is why those who shouts in Luke chapter 19, in triumphal entry of the Lord Jesus Christ in Jerusalem, mabuhay ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Baruch haba b'shem Adonai. Ay sila rin ang sumigaw na ipako sa krus because they failed. Na bumagsak sila sa kanilang expectation because their expectation is different from what God has designed. Hindi nila na-realize yung Isaiah 55 verse 8 and 9. Okay. So, maybe that is by now. At binanggit din natin kanina na ang Panginoon Kristo, ang Mesiyas, ang kanyang kaharian ay hindi physical, yet ang kanyang kaharian ay lumaganap sa buong daigdig. Kaya nga, may nakita ko dating translation doon sa Daniel chapter 2, verse 44 to the following verses, yung panaginip ni King Nebuchadnezzar, yung bato na dumurog sa mga rebulto na nakita niya sa kanyang imahe that represents kingdoms, empires, yung bato na yun na dumurog sa mga empire na yun, ay lumaki ng lumaki at lumaganap sa buong mundo. Ibig sabihin yung bato, hindi na fragment, hindi na basag. Lumaki ng lumaki, hindi na fragment, mga kapatid. Kaya nga, tinawag na Catholic, universal, buong mundo. Lahat ng empire, bumagsak na kasama ng Roman Empire. Pero, ang Catholic Church remains because the Lord promised, I will make His kingdom firm. 2 Samuel 7:13 to 14, 12 to 13, and then Daniel chapter 2 verse 44, Matthew chapter 16 verse 18, Matthew chapter 28 verse 20. Yung sinasabi sa Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. At kung kasama natin ang Diyos, anong sinasabi ng Biblia? Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Mga kapatid. So, shalom. Maybe that is isang maulang araw, mga kapatid, ng Sabado. Tuloy-tuloy pang ulan. So, mag-ingat tayo sa leptospirosis. Mag-ingat tayo sa dengue. Mag-ingat tayo sa baha. Kapag may mga warning na, ay lumikas na tayo. Hindi ko pa na-check yung Marikina level, water level. Actually, sa Facebook, hanapin nyo lang Marikina water level. Meron sa Facebook, may nagla-live dyan. Okay, so kaya ingat tayo. At yun nga ang binanggit natin kanina na ulitin natin, i-recap natin na ang Panginoon Kristo na ang Mesiyas. Wala nang iba. Wala na tayong hintayin. Sapagkat yan na nga, inamin niya at inangkin niya na sinabi ni San Mateo, pinahayag ni San Mateo, na ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya. At alam naman natin, kinonfirm din ni San Lucas doon sa Luke chapter 4, verses 18 to 19, na inangkin niya that the Spirit of the Lord is upon me to heal the broken heart, to set the captives free, to open the affliction's door, and to make the blind to see. Kinakanta rin natin yan. Di ba? At sabi niya doon, natupad ito ng nakikinig kayo. Ibig sabihin, inanggay ng Panginoon that He is the fulfillment of the Messianic prophecy and He is the Messiah. Although, mga kapatid, binabalaan na tayo ni San Pablo. Si San Pablo ay isa ring hindi dati naniniwala sa Panginoon Kristo na Mesiyas. Sapagkat siya ay matalinong Hudyo. Siya ay nag-aral kay Gamaliel, isang dakilang Pariseo. Okay? Hindi rin siya dati naniniwala sa Panginoon Kristo na ang Panginoon Kristo ang Mesiyas. But after his encounter with the Lord in the road of Damascus, in Acts chapter 9,
he accepted the Lord Jesus Christ as the Messiah. The Christ, sa Greek, Christos, sa Hebrew is Mashiach, Yeshua, HaMashiach, ganun. Mashiach, ganun. So, tinanggap ni San Pablo. At nung tinanggap niya, ang pagkilala niya sa Kristo ay hindi lamang tao, kundi Diyos ng katawang tao, ayon sa kanyang pahayag doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. At ang Kristo na ito ay nagtayo ng kanyang kaharian at hindi ito mawawasak. Based on the prophecy, based on what the word of the Lord, based on the word that comes out from the mouth of the Lord Jesus Christ Himself. Nasabi niya, I will build my church that even the gates of Hades shall not prevail against it. Matthew chapter 16 verse 18. At tinayo niya sa bato. At alam naman natin, prior niya pa ba sinabi yung sa Matthew 16, prior niya pa man sinabi yun, ay sinabi niya na doon sa Matthew chapter 7 verse 24. Ang nakikinig ng aking mga salita ay parang katulad ng mga taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man ang napakalakas na ulan, bumaha, bumagyo, hindi ito nawasak sapagkat nakatayo ng matatag sa bato. So you see, that is why when the Lord established His church in Matthew chapter 16, He established on a rock. Upon this rock I will build my church. That is why kapag napaniwala ka na natalikod yung iglesia ng Panginoon, ang iglesia ang kanyang itinatag, napaniwala ka doon, nabudol ka, kapatid. You were deceived. You were fooled. Mga kapatid, na-deceive ka. Ay, Kuya Romy. Di ba? So, kapag napaniwala ka natalikod, pinipilit nila yung natalikod kasi para maisiksik nila yung kanilang leader. Kasi kung hindi nila ipilit yun na natalikod, walang saysay yung mga leader nila. Oh. Almost lahat ng mga pundador ng mga sekta at denominasyon, sinasabi nila natalikod. Kasi hindi nga nila ma-justify yung existence ng kanilang leader or maging ng kanilang mga sekta kapag hindi nila sabihin na hindi nasa likod, na hindi nasa likod ang Panginoon. Kaya pinipilit nilang natalikod. Pero alam nyo ba, mga kapatid, sa mga hindi nakakalam, alam nyo ba na kung babasahin mo ang Biblia, kung babasahin mo, sabi ni Kuya Romy Nunez, may tatalikod, hindi lahat. Very ink talaga. Yun nga, kung babasahin mo ang Biblia, mga kapatid, wala kang makita na sinasabi na natalikod ang iglesia, na matatalikod ang iglesia ng Panginoon. Kahit doon sa Matthew 24. Nakalagay doon sa Matthew 24, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. For what reason? Because manlalamig ang kanilang pananampalataya. Kasi ipagkakanulo sila ng kapwa nila, ng kanilang mga mahal sa buhay, even their very own loved ones. Ipagkakanulo sa kanila. Kaya maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero hindi sinabi na ang buong iglesia ang matalikod. Yung second reference nila is yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ano dun sa huling araw, basahin natin mga kapatid ha, ito yung ginagamit nilang reference. Pero take note ha, iintindihin nyo na maigi, basahin nyo na paulit-ulit. Kung talagang gumagamit ka ng critical thinking, gumagamit ka ng rational mind, mga kapatid. Ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Take note ha. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Sa huling panahon, ha? Sa huling panahon pala. Ha? Iiwan ng ilan ang pananampalataya at susundin nila ang magdarayang espiritu, ang aral ng diablo. Okay? Sa huling panahon, iiwan ng ilan.
Apostasy, di-apostatize ng ilan. Nag-apostasy yung ilan at susundin nila magdarayang espiritu. Sinunod nila yung magdarayang espiritu. Ano yung turo ng magdarayang espiritu? Ang magdarayang espiritu, ito ang sinasabi dito. Sa 2 John verse 7 to 10. Ito mga kapatid, ito yung turo ng magdarayang espiritu. Okay. 2 John verse sapagkat nagkalat, ito mga kapatid, ito yung magdarayang espiritu. Ito yung turo nila. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Pag sinabing naging tao, yun yung binabanggit sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang nalilipin. Di ba? Yun yung sinasabi din sa John chapter 1 verse 1 to 3 at saka verse 14. The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So you see, naging tao. Kapag hindi mo ipinapahayag na naging tao ang Panginoon Kristo, ang sinasabi nung naging tao, hindi tao lamang. Ikaw ay magdaraya. Yun yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Sa huling mga araw, sa huling panahon pala. Ibig sabihin, late na itong dumating na klaseng katuruan. Late na sila. Sa huling panahon niya eh. Sabi dito sa take note ulitin natin Kuya Romy. Ulitin mo Kuya Romy dyan sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ito yung dalawang reference na ginagamit nila. Isa ay dun sa Matthew chapter 24 na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Dito sa 1 Timothy, sabi niya, maliwanag na sinasabi ng Espiritu. Ayan. Nagsasalita ang Espiritu eh. Kaya, paso na naman yung kumikilala sa Espiritu Santo na kapangyarihan lang. Kasi ang Espiritu Santo nagsasalita. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Iiwan ng ilan ang pananampalataya at susundin nila ang magdarayang Espiritu, mga aral ng Diablo. So yung magdarayang Espiritu, actually, ang Diablo is magdaraya. He is a deceiver, accuser of the brethren. Kaya nga si real and fake, ang isa sa pangalan ng Diyos niya is Great Deceiver. Yan. So yun mga kapatid, makikita natin na sa huling panahon pala, iiwan ng ilan ang pananampalataya. At yan yung sinasabi dito sa 1 John chapter 2. Ito yung katuparan. 1 John chapter 2, verse 19, mga kapatid. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Ngunit, umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. So you see, sila yung umalis. Kaya hindi na rin natin sila tunay na mga kasamahan kasi umalis sila. Kasi kung tunay natin silang kasamahan, dapat hindi sila umalis. Tumalikod, sila yung tumalikod. Once you establish a church outside the church of the Lord Jesus Christ, outside the church of God, outside the Lord Jesus Christ, the church of Jesus Christ, tumalikod ka. Nagtayo ka ng sarili mong sekta, nakipag-compete ka sa iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo. Ikaw yung tumalikod. Ito yung sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 19.
Dati natin silang kasamahan, ngunit umalis sila, patunay na hindi natin sila kaisa, hindi natin sila kasama. So you see, but there is no such thing as natalikod or tumalikod or matatalikod ang iglesia ng Panginoon. Wala. Kapag i-insist mo yan, that will contradicts to the prophecy of the Scripture or even the very word of our Lord Jesus Christ in Matthew chapter 16 verse 18 and Matthew chapter 20 verse 20. Okay, so maybe that is by now, mga kapatid. Pahaba tayo maulan eh. So, Sabado ngayon. At almost the whole week or the whole weekdays ay hindi ako nakapag-broadcast. Yet nagawa natin ngayon. At sabi ko nga sa inyo, may 1.4k likes, 1,400k likes. At ilan lang yung nag-tap ng screen. Pero yun yung sinasabi natin na preaching in the wilderness series, sapagkat napagamat napakalawak itong TikTok, we cannot expect everyone na manood, yet we are just continuously doing it, sapagkat ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Ang sabi dito sa 2 Timothy, mga kapatid, na sabi dito, mga kapatid, basahin natin. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Matyaga, tinatyaga natin na kahit halos wala nang nakikinig sa atin, walang nagtatapos sa screen, yet we are just continuously doing it. Kasi ang sinasabi doon sa ibang translation, sa English, sabi niya, preach the word of God in season or out of season. Sa New American Bible, sabi niya, preach the word of God whether convenient or inconvenient. Basahin natin. Yes, Brother Romy, kuya. Sabi dito sa 2 Timothy. Kaya nga, Kuya Romy, tinatyaga natin ito. Pinagpatuloy natin ito. Kaya kapag mga Katoliko pa na napupunta sa ibang sekta, ay talagang choice na nila yon. Sila yung tumatalikod. At kapag tumalikod ka, tinatalikdan mo yung grasya, tinatalikdan mo ang Panginoon Jesucristo. Kasi ang Panginoon Jesucristo at ang kanyang iglesia ay isa. Because the Lord Jesus Christ is the head of the church and the church is His body. Sa Ephesians chapter 5 at saka sa Colossians chapter 1. So ang tinatalikdan mo ang Panginoon Jesucristo. Dito sa English ng New American Bible, 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 3. Okay. Proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient, be persistent daw. Okay? Whether it is convenient or inconvenient, convince, reprimand, encourage to all patience and teachings. Tiyagaan lang. Tinatyaga natin to. And then verse 4, ito sinasabi. Verse 3 and 4, for the time will come when people will not tolerate sound doctrine. Yun yung sinasabi ni San Pablo kanina sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Okay? Following their own desires and insatiable curiosity, will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. They will be diverted to myths. Ano yung myths na tinatawag? Haka-haka. Hindi ba haka-haka yung sinasabi nyo na natalikod yung iglesia na tinatag ng Panginoon ng Jesucristo? Haka-haka yun. That is a myth. Haka-haka, gawa-gawa, kwentong kutsero. Wala kang makikita kahit sa mga secular na kasaysayan. Wala kang makikitang ganun. At yan ay haka-haka. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan ni San Pablo kay Timoteo, na ipangaral ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi, be persistent, whether convenient or inconvenient. Di ba? Maingay ko minsan, maingay yung electric fan, maingay yung walang microphone. Di ba? Tuloy-tuloy natin ginagawa. Tinatyaga natin.
Kasi, for the time will come daw when people will not tolerate sound doctrine. Okay? Adi, sabi ni Adi, amen po. Ayan. So, that is by now, mga kapatid. Shalom. At maraming salamat sa mga nag-tap ng screen. Ayan, si Constantine, dito rin. Nag-tap. Si Mike Pelici, si Vance, si Adi, si Kuya Romy. Hi, Vance. Si Mystery of Faith kanina. Saka si Constantine. Saka si Yan. So, that is by now, mga kapatid. Shalom. At maraming salamat sa lahat ng nag-tap ng screen at nakisa sa atin. Signing out, my dear brothers and sisters. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Amen.